His approach combines technical competence with practical business insights and enabling clients to make informed financial decisions while maintaining full compliance with statutory requirements, right? So, wag nating patagalin pa. Let us all welcome Mr. Ralph Ongonyon. Yan. Hello, sir. Hi, good evening to everyone. Hi, sir. Yan Good po. evening. Thank you so So, clear naman much. po yung boses ko po, no? Yes, Yan. definitely. Yan. So, thank you for joining today's webinar, no? So, I'm so excited to share kung paano ba talaga tayo makapag-save when it comes to our taxes. And I would like to acknowledge, syempre, lahat ng mga business owners, mga freelancers, syempre, yung mga curious ka pa kung mag-register ka ba sa BAR. So, this is the right time to get information, no, or to be informed doon sa mga gagawin natin, no, moving forward with our businesses. Ayan. So, okay na po ba tayo lahat? So, I think I need to, yun nga, share my screen first para at least aware din tayo sa mga i-discuss natin for tonight's webinar. Ayan po. Ayan. Kita naman po yung screen. Ayan. So, napakaganda ng ng topic natin for this evening. But before that, I would like to acknowledge yun nga yung mga pumunta last webinar po natin on June 12. So, palapakan yung bawat isa sa inyo na pumunta, naki-join, no, sa ating webinar for this second time webinar ng Kasali. I would like syempre na yun nga, thank you for your effort din na pumunta rin dito to know about your yun nga, yung status when it comes to your taxes, no. So here's now the topic for this evening. It's all about tax saving strategies every Filipino, every entrepreneur should know. So ito mahalagang topic to, no. I think it's a relevant topic for this kind of season na kakatapos lang ng mga ITR, kakatapos lang din ng mga yun nga yung sa tax yung audit season natin, no. So grabe yung mga nakita kong experiences last month na mga business owners na they're asking paano ba talaga magkakaroon ng business na kung saan legally nakakapag-save sila when it comes sa tax, no? But syempre, itong webinar na to, ito ang pinaka-goal natin. Ayan po, wait lang pa. Yan nga. So, ang learning objective po natin for this evening, by the end of this session, you will learn yan how taxes affect business profitability. Yan, syempre pag nagkakaroon na tayo ng business, hindi lang dapat more on profit yung tinitignan natin, no. It's all about taxes, ano yung babayaran natin sa government, and how to save legally, no. Legal tax saving strategies under Philippine tax laws, common mistakes that lead unnecessary taxes. Syempre may mga bagay tayo na gustong gawin na most probably na hindi tayo aware, no, sa mga possible na penalties and taxes na pwedeng ma-incur natin, no, while doing the business. And also the practical ways to maximize deductions and incentives. Yan, so ito di-discuss ko rin to mamaya, and how proper tax planning can improve cash flow. So tama ba lahat ng mga business owners is aware sila dapat na ang cash flow is di dapat nagne-negative yan. Kasi essential yan, vital yan vital piece yan ng business na kung saan hindi pwede mag-negative kasi nga may kailangan pasahurin, may mga fixed expense tayo na kailangan i-sustain sa operation po natin, no? Ayan. So example, ito, meron tayong binigay na data dito na gusto ko din magkaroon tayo ng insight. Paano ba talaga nagkakaroon ng ng tax, no, o paano natin siya dapat tignan, no, as a business owner. For example, we do have a business revenue which is that's the gross sales na meron tayo, no, and together with the expenses na pwede natin ma-incur during the operation. Let's say for this 5 million sales, na-incur natin siya for, yun nga, 1 year. And then, meron din tayong expenses dito na 350. Then, the taxable income is 150,000, which is 5 million minus the 3.5 million. So, ayan, ang pinaka-taxable income na itatax sa atin ni government is 1.5. So, income tax is the 25% of 1.5, which is the 375. Yan. So, small tax saving strategy can reduce
taxes by tens or hundreds of thousands of peso annually. If alam lang natin kung paano siya gawin at paano siya iplano, iplot, no, when it comes sa ating business or sa pinaka expense na pwede natin ma-incur every year, no. The goal is not to avoid taxes but legally minimize. Yan po. Legally minimize the taxes. So yun yung goal natin for this evening, no, na hindi syempre to avoid taxes. Everything na ginagawa natin, it has to be tax. But we must know na syempre ang tax natin, meron diyang mga key points, mga legal ways on how to minimize yung pinakababayaran natin when it comes to the BAR and to the government, no. Yan. Yan, tax avoidance versus the tax evasion. As you can see, sa government, sa mga news report na nakikita natin na siguro every day, na may times na pinag-uusapan about sa tax, about sa maleta. Yan, may mga ganong instances na bakit pa ako magbabayad ng tax kung sa government employee lang or sa government mga government officials lang ako pupunta yung tax natin, no? But here's the question, no, na kailangan din natin i-face once you are engaging with the business or meron po tayong business na hinahandle, we must know ano yung difference ng tax avoidance and tax evasion. So pag sinabing tax avoidance, in a legal matter, no, so ito is to reduce the taxes na kailangan nating i-remit to the BAR, no. So sabi diyan, claiming allowable deductions. So meron tayong mga ways, mga things na foresee once we are doing the business, na we must know ano ba yung mga allowable deductions natin when it comes sa business, no? Using available tax incentives na meron din binigay si government for us to avail, and proper tax planning na ito usually dito aware yung mga business owners. Kaya ang pinaka highly suggestion namin sa mga nag-start up pa lang ng mga business owners, mga freelancers, you must consult first sa mga accountants, sa mga CPA na nasa community namin, for you to know ano ba yung mga ways natin, no, to properly pay our taxes, not to avoid it, but syempre to minimize kung ano yung pinaka kailangan natin bayaran sa government. Choosing the right business structure, no? So thank you din dun sa naging last time na nag-webinar together with Attorney Aloy, na diniscuss niya kung ano ba yung pinaka startup na paano mag-start ng business, paano ano yung mga legal matters na kailangan din natin i-consider, no, once we are doing the business, no. And tax evasion, ito talaga yung makikita natin sa government na naririnig natin na merong case si gantong company, si contractor, na-file ng tax evasion. Ito yung possible na naging reason bakit sila na-file ng government when it comes to tax evasion. Number one, underreporting sales. As we all know, lahat naman siguro ng mga business owners is aware dito, no, na underreport sales. It's because possible kasi kapag nag-underreporting sales ka, you don't want to declare your sales to the government. Meron pa nga dyan may mga part na as I encounter yun yung mga business owners, meron dalawang libro. May yung libro para sa BAR, yung isa naman yung libro internally, which is for reporting niya sa board of directors, sa mga trustees, yan. So ito, pangalawa, ito yung pinaka ina-avoid natin dapat, no, is we must avail the fake receipts. Ito, kasi kapag nalaman ng BAR, ng government that we are using the fake receipts, which is yung expenses for deduction para dun sa tax natin, ang laki ng nito, ang laki ng impact natin sa business while if we avail this kind of remedies, no, para mapababa yung tax. Yun nga, as my experience, syempre pag annual ITR na, may mga may mga business owners di maiwasan mag-avail nito, pero sabi ko nga hindi pwedeng laging yan yung magiging option nyo kasi nga evasion yan ibig sabihin illegal, hindi siya dumaan sa tamang proseso, then possible tayo makulong for this. No, hidden bank accounts, ayan. So may mga part na pwede pala yung ma-involve yung business natin sa money laundering, so which is hindi siya hindi dapat natin ini-encourage na gawin natin to, no. And non-declaration of income. But remember, save taxes legally
not illegally. So grabe no, parang mapapaisip ka, paano Sir Ralph, paano na magagawa yung makapag-save ng tax legally? Ito, yung webinar na to is, ang goal na talaga nito is for us to be aware dun sa mga possible natin na pwedeng maging options, no? Para at least hindi natin talaga masayang yung opportunity to maximize our potential when it comes sa tax, no, na kailangan natin bayaran with the BAR. Next is strategy number one. Ito yung pinaka-common mistakes na I think most business owners is doing this kind of treatment, no, when it comes sa business, no. So I'm sure na may mga business owners or mga freelancers na same account pa rin, yung personal account, wala silang business account, na nagkakaroon ng misalignment when it comes sa reporting when it comes sa reporting sa internal and together dun sa pinaka-records natin when it comes sa business. Common mistakes business owners use company funds for personal groceries. Ayan, so minsan may makukulit talagang client, may makukulit talagang mga business owners na they see it as expense sa business, pero personal groceries pala yung dinideclare. May I see those sense, or siguro you can comment down kung isa ka dito na nagagamit mo talaga to na ways para mapababa yung tax. Pero ito kasi hindi siya dapat ginagawa, no. Yan, business owners use for funds for personal groceries, family vacation, yan, personal car expense, na pinapalabas sa business kuno pero hindi naman sa personal naman siya ginagamit. Personal credit card payments. Yan, eto minsan may mga sakit talaga yun nga, tayo personally na yung credit card, yun yung pinaka-basis natin na expense. But as an accountant, as your accountant, kailangan talaga may resibo yan. Each item na nandun sa credit card. Hindi siya pwede na nandun yung summary tapos we assume na yung lahat na nasa credit card na SOA natin, madededuct lahat yon. Yun nga, ang maging goal talaga natin is maging itemize yung magiging expenses natin, no? Ang benefit nito, bakit natin siya kailangan i-separate is because dito yun nga, as accountant or meron kayo existing na accountant, ang goal kasi dito is for the clear bookkeeping. Mas mabilis mag-bookkeeping kapag for business use only yung ginagamit natin, no? Yan, easier tax audit, na kapag nagkaroon ng tax audit, alam mo kung ito para sa business mo talaga, you can defend it to yun nga, sa officer, na itong expenses na to ginamit for personal, and then not for personal use, but for the business use. Yan. So, parang napakaikli lang ng line kung personal o business. Kasi minsan, yun na-justify natin na pang business to kuno pero personal pala siya, no, na hindi naman dapat. Legitimate expense, yan, deduction. Yan. So, dapat aware din tayo, no, na yung mga expenses na nire-record natin is for talaga siya. For, yun nga, talagang deductible siya. Kasi may mga times na, yun nga, may mga client tayo or ako personally na may mga resibo naman sila. Ay, yun nga, kumbaga, in-acknowledge ko naman na may resibo sila. However, yung resibo nila, hindi registered kay BAR. Siyempre, si BAR magtatanong yan na, ay ma'am, hindi po valid kasi yung resibo na present po natin doon sa ITR, which is hindi siya mare-record. So, possible siya for disallowance o disallowed deduction sa natin, no, sa report natin. And better financial reports. Ito yung goal natin na once na ma-separate natin yung personal bank accounts and yung for business account, mas makikita natin na kung kumikita na ba tayo, mas clear yung presentation, no, natin when it comes sa mga board or sa partners natin na ito talaga yung kinita ng company for this month. Ayan. So, yan yung number one strategy na kailangan natin gawin as a business owners and freelancers. Next, ayan. Strategy number 2, claim all allowable business expenses. Ayan. So, ito, makikita nyo dyan, ito yung mga claimable na pwede natin madeduct as we are doing our business together or sa industry mo. You can check if itong mga deductible expenses is applicable sa inyo. Kasi 'di ba, as a freelancers,
sometimes ang provide na services mo lang is yun nga, yung service na yun nga to yun mag-provide ka ng service or gumawa ka ng gantong content. Pero may ibang times kasi sa industry, let's say kapag meron kang production, meron kang restaurant, yan, hindi imposible na magkaroon ka ng ano dyan, employees. May rent din dyan na kailangan i-consider. But syempre, itong deductible expense na to, is ano siya, we must be aware if considered ba to sa industry natin o hindi. Kasi we can say na, ay sir, ano kami, may office rent kami pero hindi naman declare sa BAR. So every expense, dapat ano yan naka-record yan sa books natin, talagang ginagamit talaga natin, hindi siya yung parang may deduct lang tayo sa tax natin. No, kailangan we can defend it to the BAR na ito talaga is the normal use na ginagamit natin, no? Yeah, utilities. Yan. Pwede naman yan. Kumbaga utilities, basta under the name of the company. As much as possible, wag sa kamag-anak, wag sa kapatid. Yan. Para at least hindi tayo magkaroon ng discrepancy kapag nag-o-audit na tayo or nag-check na tayo kung ano yung allowable deduction sa atin. Internet. Yan. Marketing and advertising. Ito, medyo careful lang din tayo sa marketing and advertising. Most common mistakes is may times na pang personal ano mo lang siya, pang personal marketing pero hindi related sa business. So dapat related, ordinary siyang ginagawa talaga at makikita mo na may receive as much as possible, no? Yung magiging availment natin when it comes sa marketing and advertising. Yan, transportation. Ito, medyo kailangan din natin magkaroon ng document sa mga transportation. Let's say yung sa mga Grab, pwede naman din yan i-avail din natin yung expenses. As much as possible recorded, no? Meron tayong proof na talagang itong expenses na to is documented sa atin. Yan, professional fees if you're availing someone na let's say sa accounting services, possible sa law or possible sa mga repair and maintenance. Yan, pwede yan. Pwede natin magamit yan as long na may resibo. Bakit ko lagi sinasabi na may resibo? Kasi we can assume na itong expenses na to is for business pero walang resibo. Kasi yun nga, ang pinaka-standard lang naman talaga ni BAR for this is for us to provide receipts in any transactions that we make, no? Business meals, kapag may labas, merong country trinit na employees or business meetings, yan, pwede yan na i-avail natin yung mga deductible expenses na yan. Yan, depreciation. Yan, yung pwede natin maging depreciation like if you have a car, may mga office equipment ka, um, mga list of assets, no? As you can check, siguro maybe you can check quarterly o yearly yung mga list of assets mo na possible natin ma-deduct for depreciation. Yan. So, ang rule nito is, sabi niya, ordinary, na talagang ginagawa, necessary, is supported by official receipts invoices. Yan. So, medyo strict lang din kami dyan as your accountant na kailangan mag-comply tayo with this. Kasi the reason why bakit kailangan natin mag-comply, at the end of the day, if malowa tayo, kasi syempre ang lowa naman hindi siya on that year may lowa. Kumbaga on the next year, pagka natapos yung year, let's say 2026 na ngayon, and then na-register ka last year sa BAR, and then nakita nila na kasama ka dun sa mga threshold na kailangan nilang bigyan ng LOA, at least on your part, kapag ready ka, meron ka mga receipts at meron ka mga proof or documentation na lahat yan isip na merong resibo, hindi ka magkakaroon ng para magkakaroon ka ng anxiety na bakit ako nalowa or ano kaya possible na maging penalties. It's because ahead of time, ginawa na natin ng paraan na documented lahat yung documents po natin. So, at least ngayon pa lang is ito big help din sa atin as we start our business. Kung gusto natin mag-expand, maano natin yung habit ba na magkaroon tayo ng receipts, hindi natin siya parang complex yung the way natin i-gawin yung sa tax, no? Kasi kailangan accurate, efficient yung galaw natin when it comes to our records, no, sa ating company. Yan. Next, yeah, strategy number 3.
Yan, proper documentation. Yan. Ito na yung sinasabi ko kanina, no? Na ang tanong lagi ni BR, if we are availing that certain expense, ang lagi nilang tanong sa atin, Sir, Ma'am, may resibo po ba ito? May documents po ba kayo na ito yung proof na ito talaga is na ano na gamit nyo for business? Yan. Without supporting documents, expense may be disallowed. So, syempre, pagalingan lang yun ng defense eh. Di ba? Syempre, pag alam naman natin na ginamit natin yan for business purposes, you know how to explain it to the BAR na ganito siya. But always, it will fall back doon sa sasabihin lagi ni BAR, Sir, nakapag-provide po ba si supplier ng resibo? Yan. So, yan yung um, pinaka-crucial doon, no? Na if we avail the services of the contractors, suppliers, make sure na hindi siya resibo lang na sinulat sa papel. Alam niyo naman sa palengke, sinulat sa papel, tapos wala na, hindi na ma-registered. And at the same time, as much as possible, kapag hihingi po kayo ng receipts, dapat ano siya, service invoice, sales invoice, as much as possible, wag kayong papayag na pag nag-avail kayo ng service, and then ang binigay lang sa inyo, delivery receipt. So, nasa yung primary invoice doon. Laging, dapat ganun yung tanong. Siyempre, may mga times na I understand, meron mga business owners gusto nila maka-discount. Ang ginagawa nila, they will avail this certain product. Yun nga, yung mga dami, let's say, yung mga apparels, ang ginagawa nila doon sa manufacturer mismo. Ang tanong diyan laging ganito, Sir, pwede kita mabigyan ng discount pero wala pong resibo ako mapro-provide. So, dun medyo malungkot. That's the reality of of doing the business here in the Philippines na gagawa sila ng way for you to give discount. However, hindi mo nga lang siya mare-record as your expense. Kasi nga, bibigay lang nila acknowledgement receipt, expense na kung saan yun lang. Kumbaga, makapagbigay lang sila ng way na ma-acknowledge lang nila yung transactions mo. But, on the other hand, ang pinaka-effect kasi natin is higher taxable income. So dito, syempre, as your accountant, ang hirap mag-compute ng tax kapag alam mo deadline na next week. Or let's say, percentage tax or VAT, merong part na may isa akong client na late niya nabigay yung receipts, tapos upon checking yung naging tax due niya nasa around 150,000, tapos meron pang nadagdag kasi nga hindi namin inallow yung expenses na magkaroon ng deductions. So ito crucial to na dapat as much as possible every month natin siya ginagawa, nire-reconcile kung magkano na ba yung magiging tax due natin for next month, and at the same time maging aware din tayo sa mga compliance. So ang best practice natin here is that keep invoices. Yan, lagi natin i-track or kung as much as possible kung ano yung pinaka available natin na software na ginagamit, si Excel or meron tayong software like QuickBooks na ginagamit. So at the same time, dapat laging intact yung mga documentation natin. No? Always keep contracts. Yan din isa sa mga sakit din ng mga yung mga business owners, yung mga freelancers na kapag they are engaging with someone, walang contract, verbal agreement lang. So, yan, part ng yan documentation na kung saan present natin kay BR na meron tayong contract with this kind of supplier and they are doing it monthly, then they are giving us receipts na kung saan yun yung way natin para at least ma-claim yung mga deductions, yung mga expenses natin. No? Maintain accounting records. Ito medyo syempre pag ikaw kaya lagi namin sinisecure or sinasabi kay client na as much as possible keep intact. Meron kang isang folder na paglalagyan mo na expenses monthly. It's because medyo crucial si BAR minsan na kapag pag nalowa nga tayo, may nagpadala ng love letter si BAR sa atin, tapos may hinanap na documents, tapos natapon mo na pala. So, hindi natin ma-recon kung magkano o kung ano yung possible na magiging disallowance natin, yung possible na babayaran natin is because hindi nga maintain yung accounting records natin. And lastly, yun nga, store digital copies. Yun, syempre, yung iba naman mga business owners, they cannot do it kasi nga it consumes time na mag-scan,
i-record lahat ng mga documents through yun nga, G Drive. So ito, advice din namin ito na as much as possible, if lahat ng documents ma-store up natin in G Drive, better. Para at least pag may naghanap na supplier, client, meron tayong maproprovide na documents. Ayan. So, that's the strategy number 3, proper documentation, no? Next, strategy number 4. Yan. Register expenses under the business. Yan. So, ito na nga. Ito, medyo crucial din to kasi nga, kailangan kapag nagre-record tayo ng mga expenses, dapat specific kung sino ba gumagamit. Okay? So, instead of personal name, yan, internet under personal name, yan yung mga, syempre, pag naka-register under your name, tapos hindi naka-register sa business, possible ma-disallow kasi yan. Office lease under personal name. Yan, so dapat i-avoid din natin yan if we want na ma-recognize lahat ng expenses natin under our business. Okay? Yan, better na ma-register natin siya under a company name na yun nga, let's say kung corporation yung business mo, hindi dapat siya under your name sa mismong personal mo syempre as owner, wag. Kailangan kasi yung mismong business mo, yung nandun nakalagay sa SOA, sa contract of lease, is because for you to avail the expense. Okay? Also, request VAT invoices. Bakit mahalaga yung VAT invoices? Kasi nga, ito yung gagamitin natin for deduction. Every quarter, no? Sa mga possible natin na tax na babayaran kay BAR. Results na pwede natin makuha dito, legitimate expense deduction. Ito, dapat aware tayo na ano ba talaga illegitimate? Ano ba talaga yung legitimate na expenses? Why? Kasi ito yung dito tayo magkakaroon ng tax savings. Dito natin mas ma-utilize kung ano yung meron tayo. At ano yung pa yung kailangan natin improve when it comes to our operation, no? Yan, possible input VAT claim. Yan, syempre, every time na pag as business owner, kapag naging VAT registered na tayo, every sales na lumabas dyan sa invoice mo is subject for 12% na VAT. So, for you to deduct it or para to lessen yung babayaran natin kay BAR, ito yung kailangan natin, yun nga, request VAT invoices. Para at least mag-claim tayo ng input VAT na kung saan babayaran natin din siya kay BAR eh. So, ito yung other ways para at least ma-maximize natin yung full potential on how to have a tax savings natin. No? Yan. Next, yan, strategy number 5. Yan. Okay lang ba? Comment down tayo dito kung sino yung mga VAT dyan na, yun nga, business owners na ang threshold niya is 3 million and up, yung sales. Ayan, I think ito para din sa inyo to, no? For you to be aware kung ano ba yung possible ways, no? Para at least mabawasan yung tax natin when it comes sa VAT. Yan, for VAT registered businesses, claim input VAT from rent. Yan, syempre pag commercial na yung mga nire-rent natin na office space, possible niyan yung invoice na binibigay sa atin is VAT. Yan. So, yan. Pwede natin makagamit yan as VAT sa input VAT. Deduction yan sa VAT natin na babayaran natin kay BAR. Professional fees. Yan. Siyempre, may mga professional um, na mga tao or mga business na hindi naman VAT. Kumbaga non-VAT sila. But you can always, yun nga, check if qualified sila for this kind of deduction, which is the input VAT. Yan, supplies, utilities, equipment, if meron tayong kailangan i-avail na equipment, no? Basta ordinary, necessary dun sa business natin. Marketing expenses, yan. So, ito, ang pinaka-benefit, once na makita natin ano ba yung ordinary, necessary sa business natin, if yung mismong resibo na yon is VAT registered, so ang nakalagay dito, no, ito yung pinaka-benefit natin, no? Less output VAT. It means ito yung every sales na natin, ini-issue natin kay client, less VAT payable, no? So for example, 120 yung kailangan natin bayaran kay BAR, pero dahil nga masinop ka when it comes sa expenses, alam mo kung itong expenses na to is VAT registered, nakapag-comply ka or nakapag-present ka, no, ng 80,000 na input VAT. So, imagine, ang magiging VAT payable mo na lang from 120
going down to 40,000. Is it amazing na ito yung nagiging ito yung nagiging ways natin is to lessen yung babayaran natin kay BAR. To, syempre, in a legal matter, no? Mahirap naman na tipong nagtuturo tayo dito na yun nga evade tayo ng tax or talagang wag natin bayaran yung government. Merong ways para at least makapag-comply pa rin tayo in a legal matter, no? So here, bakit natin to dinidiscuss is for us to be maging maging efficient tayo, no, when it comes to our yun nga yung funds, yung profit natin na ma-maximize natin, no, for the operation use. Yan. Next, strategy number 6, invest in business assets. Ayan. So, syempre, kapag ito lang yung mga terms namin kapag medyo lumalaki na yung yung assets or mismong funds ni client, no? Para syempre to avail yun nga yung mga expenses, sinasabi namin, sir, baka dahil nga annual filing na next year or um possible na yun nga maghahanap tayo ng other way around to have the expense. Maybe baka kailangan mo na mag-avail ng computers, ng laptops. Pwede ka na rin mag-avail ng equipment na pwede mong gamitin sa office. Yan, office furnitures, delivery vehicles, machinery, POS system. Why? Kasi nga, itong mga assets na to is pwede siya maging deduction sa ano natin, sa tax natin, no? Bakit namin siya ina-advise? If meron lang leeway si client to avail such things or capable siya to do so. Kasi mahirap naman na ang laki nga ng funds natin tapos ang laki din ng babayaran natin kay BAR. So better to avail assets kaysa magbayad tayo ng malaki, no? Depreciation expense reduces taxable income over useful life. So, syempre, yung computer, kapag inavail mo naman, hindi naman siya totally na expense agad lahat yon. So, magbe-base doon sa usage, kung magkano yung value niya, para makompute yung depreciation expense. Yan, so mahalaga rin na no? Ito rin, isa din sa mga advice din namin na minsan may mga business owners na okay lang sila to avail those, pero hindi lahat applicable. Kasi nga syempre dahil sa funds, limited yung funds nila, hindi nila masyadong nagiging option nito, no. Pag meron lang naman talagang source na pwede mapaggamitan. So next tayo. Yan, strategy number 7. Yan. So, strategy number 7, choose the correct tax regime. So, ito, syempre, nakita ko kanina may mga freelancers, no? Maybe some of you is availing the 8% tax. Yan. So, graduated tax. Yan. Pero, syempre, kapag corporation ka, if you want to expand your business here, ito, baka ito applicable sa inyo yung ito applicable yung regular corporate income tax. So, bakit siya importante sa mga nag-i-start? It's because wrong tax selection may result in paying more taxes than necessary. Conduct annual tax review. So, syempre, dito, actually, kami, yung team namin is, we want na, before pala mag-register, we want to know first ano yung industry, ano yung mga possible na expenses. Nagkakaroon muna kami ng tax planning. Why? Bakit kailangan nyo ng tax planning? It's because pag nagkamali ka ng first filing mo, hindi mo na-check kung applicable ba sa itong method na to, na tax method na ito, tapos mali natin ginamit. Possible kasi mas malaki pa yung babayaran mo na tax instead of saving your tax. 'Di ba? So ito 8% income tax applicable siya sa mga professional na wala namang masyadong expense, more on services lang. Pero may limitation, 3 million lang talaga yung pinaka gross annual income niya, no. Yan, graduated tax, meron tayong itemized, OSD. So, yung mga bagay na yan is we will discuss it if if you are interested to do, to have your consultant sa business mo, we can do that also, no, to help you na to have this kind of annual tax planning. Yan. So, next, strategy number 8, proper compensation and planning. Yan, mahalaga din, no, na as business owners is paano ba natin ginagawa yung operation on how na paano ba tayo magpasahod ng
let's say, na empleyado or as a business owners, tayo ba kailangang pasahuran? Ito ba, applicable ba tayo sa dividends, drawings? Yan kasi mga applicable yan sa mga soul, yung mga salary. Pwede din yan. Pero yan, yung mga dividends, yung dividends, for sure, ito yung sa mga corporation na after taxes, doon pala sila mag-share ng mga dividends. Usually, ginagawa to, depende na sa setup ng company na yung business structure po natin, no? Minsan quarterly, we do have client na sa isang restaurant, quarterly nila sinashare yung dividends. Meron din naman annually after taxes, dahil lang nila kino-compute kung magkano yung dividends nila. Drawings, yun nga, pag sa mga business owners na soul, ito ginagawa din naman nila, no? Yung mga drawings na yan. Which is, yun nga, mag-ano sila, hihiram muna sila doon sa business ng funds, no? Each has different tax consequence. Proper planning helps optimizes while remaining compliant. Ito yung pinaka-goal, hindi siya para, yun nga, yung mag-degrade yung operation. But syempre, to maximize natin ano ba yung pinaka-potential ng business natin, no? Para maging compliant at the end of the year na ginagawa natin yung business. Yan. Next is conduct annual tax health check. Ayan, sino yung mga excited na magkaroon ng annual tax health check? Ito, bakit natin siya kailangan i-conduct, no? It's because dito mo ma-assess kung sustainable pa ba yung business mo, ano ba yung mga leakage, bakit parang ang dami ko namang sales, marami naman akong collection, bakit lagi nagne-negative? Yan. Pwede natin i-check lagi yan yung sales, tayo ba nakakolekta ba monthly, depende sa setup kasi na meron tayo, no? Yan, pwede din natin i-check, no, yung expenses. Bakit parang ganun laging required ba itong bayaran yung laging 30,000 tapos professional fees tapos ang mahal-mahal ito lang yung nakukuha kong services. Yan, maybe you can do so yung thoroughly checking ng mga expenses, yung mga sales. Ito, pinaka-importance yung sales and expenses, no? Why? Kasi nga, ito yung vital piece na meron tayo ngayon na pag business owner ka, kailangan aware ka kung magkano yung pumapasok at magkano din yung lumalabas. Siyempre, as a business owner, mahirap kaya pag hindi liquidate yung business. Pag laging nasa time deposit yung pera mo, hindi mo mapaikot yung business mo, di ka makapag-invest. Kasi nga, di ka aware do sa possible na income na darating sa'yo for this month, expenses kung magkano. Yan. Next is tax filings. Kailangan ready din tayo, no, na maging aware din as syempre as a business owners. Wag niyo hayaan na si accountant lang nakakaalam ng tax filings. As much as possible, aware din kayo kung ano yung mga fina-file, tuwing kailan, ano yung mga kailangan yung i-submit weekly, monthly. Kasi depende yan sa approach ng client or ng accountant kung paano niya makinukuha yung mga data na ipro-provide niyo sa kanila, no? Open case. Ayan, may mga part na client din ako na existing na even though nakapag-file naman ng mga taxes, but still every year, ginagawa nila yung open cases. The reason why is because they want na to check if nako-comply ba lahat. If na-comply naman, at least better na hindi sila magkakaroon ng problem pag kukuha sila ng tax clearances. As you can see, may mga client din tayo na yun nga, nag-engage sa mga bidding sa government, sa mga private. Meron lang din kami um naging problem doon, no? May isa akong client na last year, okay naman, nag-avail naman kami ng tax clearance na for bidding purposes. But on the next year, ang nangyari, hiningan kami ng mga tax filings from the previous year. Tapos pinag-apply kami ng EFPS, ng TCS. So sabi namin parang yun yan, nag-iiba yung mismong compliance natin kay government na dapat intact lagi yung mga records para if ever na dumating man tayo sa point na may kailangan tayong i-hit na deadline to provide yung mga tax clearances sa for accreditation. At least aware tayo, no, kung ano yung mga requirements, kung ready ba tayo na na-comply ba natin lahat. Ayan. So dito din, meron din dito withholding taxes. Yan. So if ever may mga nag-rent,
na yun yan, ng mga establishment, yung mga business natin naka-rent, yan, meron tayong kailangan i-file na withholding tax in behalf doon sa sa lessor po natin. And together, yun nga, pag may nag-avail din tayo ng services ng mga professional, pwede din naman tayo mag-comply doon sa mga withholding taxes. Na, syempre, part din siya ng documentation purposes natin para ma-avail natin yung deductions. Yan, but compliance, ito, medyo 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 lang 'to, matrabaho lang talaga yung VAT. Kasi the reason why bakit matrabaho kasi every transactions ng VAT receipt registered, mapa-sales yan, mapa-sales, mapa-expenses, dapat recorded yan lahat. The reason why bakit recorded, siyempre, dito natin makikita kung magkano yung kailangan natin bayaran kay BIR. Plus, ito din, compliance din natin siya quarterly. Na kung saan, every receipts, kailangan merong kailangan naka-declare yan sa system ni BIR. So, quarterly, ang ginagawa namin dyan, nagpe-present kami kay client ng pinaka-summary every month kung magkano yung output bat which is yung sales, yung input bat naman kung magkano yung expenses niya at syempre kung valid ba yung expenses. So dito, parang nag-streamline na kami kung ano ba yung mga claimable na input bat kasi dito medyo mahigpit si BAR. Siyempre, sa sales, okay yan si BAR, sige mag-declare ka lang ng sales. Pero sa expenses, dito talaga nagkakaroon ng na scrutiny na tinatawag na ang laging chine-check ni BAR yung expenses natin. So kailangan ma-check din natin no kung nako-comply ba natin yung VAT compliances. And lastly, yung business permits. Ito, sino yung tipong this year nag-comply ka tapos nakita mo ang laki ng binayaran mo sa LGU. Yan, meron akong client, grabe. Parang kaka-start lang na siguro after 2 years, nag-renew ulit siya kay LGU. Grabe yung business permit na binayaran niya, nasa around 150,000. Imagine, ang sales mo lang nasa 5 million, tapos ang binayaran mo kay LGU, 150,000. So, if hindi ka aware dun sa mga possible na kailangan mong bayaran, I tell you, baka possible na dumating sa point na yung pambayad mo sa LGU, ginagawa mo kumbaga para makabayad ka doon, kailangan mo pa mag-avail ng loan, which is hindi dapat. Yun yung iniiwasan natin na for you to, yun nga, to pay your taxes, to pay yun nga, yung mga business permits, dapat may forecasting kang ginagawa kung magkano yung kailangan mong i-allot for these business permits, magkano yung VAT compliance ay i-ready ko for next month. So, yun yan, next month is compliance na naman siya. So, dapat aware din tayo sa mga kailangan natin i-comply. Prevention is cheaper than penalties. Ito talaga yung motto namin eh. So, kung hanggat kaya na ma-comply natin today, wag mo nang pahabain na hindi siya ma-comply. Kasi nga, syempre, sayang naman yung ibabayad mo na sa tax, ibayad mo na sa accountant mo. Kasi nga, at least, nag-effort siya na mag-advise sa'yo, magsabi sa'yo kung ano yung possible na nababayaran mo for the upcoming months. Tapos, in-ignore mo yung sinabi na accountant. And then, later on, nakita mo, ang laki pala ng penalties kapag di ka nag-comply dito kay BAR. Yan. So, next tayo, no? Actually, malapit na tayo matapos and ready na lang din tayo sa mga other questions. No? If ever may mga questions kayo na gusto nga raise up, mamaya meron tayong Q&A portion. No? Next, yan. Common costly mistakes entrepreneurs make. Ito na yung pinaka-crucial, no? Na kapag nag-business ka without this kind of compliance, medyo tagilid talaga tayo when it comes yun nga, sa government, not just sa BAR, pero dito like for example, sa LGU and other mandatory na government agencies na naka-register po ang ating business. Number one, no bookkeeping. Yan, sino yung may sakit dito, yung mga no bookkeeping, walang record sa books, nagbi-business pero di recorded sa kanila yung mga expenses, yung mga sales. Ayan, so syempre nakakalungkot na may mga client na dumarating sa amin na, "Sir, paano po kaya iniwan na kasi ako ng accountant ko, di na ako nakapag-comply ng books.
Baka kasi may pumuntang taga BAR dito na hindi pa updated yung books. Anong pwede kong gawin? So, syempre, ito, dahil nga na-focus tayo sa business without checking our compliances, dumarating talaga sa point na napaka mahal magkamali, no? Yan, yun yan, di natin na-comply yung mga books natin. Yeah, missing receipts. Ito, medyo masakit din to kapag nagre-recon ka na with your accountant every quarter or every annual na compliance. Kapag hindi talaga tally yung expenses o wala talaga tayong proof, we cannot declare it sa BR. The reason why bakit is mahirap mag-assume na meron ka pero pag hinanap sa'yo wala kang ma-provide. So yan yung medyo kailangan maging conscious na tayo, no? Careful sa mga binibili natin mga items o na-avail natin na services. Kailangan intact lahat yan. Yung mga receipts natin, no? Next is late tax filing. So ang tanong, bakit nalilate? Bakit nagkakaroon ng late tax filing? Kasi nga, hindi tayo prepared. That's the reason why. Na bakit ka nalilate, bakit di man na-file yung taxes mo, is because walang someone kasi na nag-urge sa'yo na kailangan mo na mag-provide nito, kailangan na natin mag-file. Kaya nga ang pinakamoto namin is better to be early na nagpa-file, na bibigay agad namin kay client yung kailangan bayaran, kesa naman on the day. Kasi let's say, kung 25 yung pinaka-deadline natin ng tax filing, tapos 24 lang namin na-submit yung pinaka-kailangan bayaran kay client, imagine, ang babayaran ni client, 150,000, tapos kinabukasan deadline na. Tapos, di niya alam kung saan kukunin yung funds. Yun yung masakit na kailangan, as much as possible, early. As much as possible, 1 week before the deadline, meron ng figures, meron ng amount, meron na tayong kailangan gawin to settle those taxes, no? Wrong tax type. Ito, kaya tayo nagkakaroon ng open case. Kasi nga, sa pagpa-file natin, hindi siya, kumbaga di siya para doon sa mismong form na yun yung fina-file natin. That's why, pag nagkamali tayo ng tax type, hindi siya na-file. Ganun ang assumption sa atin ni BAR. Kaya kailangan, pag magpa-file tayo, okay yung tax type, kung IT ba to, kung income tax ba to, kung VAT ba yan. So, kailangan, careful tayo sa mga fina-file natin, no? Ignoring withholding taxes. Ayan, kasi nga syempre may compliance, meron tayo sa BR registration natin na withholding tax tapos di tayo nagpa-file. Ayan, and at the same time, di natin minamaximize kung ano yung mga services na meron tayo na pwede natin ma-avail yung expense na yun. Ayan, di tayo nagpa-file ng withholding. So, yan yung mga common mistakes, no? Unreconciled bank accounts. Ayan, pag sinabi ng reconciled, di tali yung bank mo pati sa libro mo na hindi naman dapat. Kailangan, matali natin yan. Dapat, syempre, ang pinaka-goal nga is separate yung business account sa personal para every time na meron transaction sa business accounts natin, dapat aware tayo kung ano yung pumasok, ano yung lumabas. Para sa proper reporting natin, no, kay BAR. Waiting for BAR audit before fixing records. Ito na. Ito yung medyo, syempre, nagkakaroon tayo ng anxiety na, sige, pag pag dumating na lang yung DOA, ito ko na lang asikasuhin. What if dumating nga yung LOA na hinihintay-hintay natin tapos hindi ka ready? Anong gagawin natin? As a business owners, ang hirap kapag nandyan na yung deadline tapos hindi ka ready. Tapos hindi mo pa alam kung paano i-comply yung pinapa-comply ni BAR. As you can see, kapag nakakuha kayo ng love letter ni BAR, napakahaba niyan. Kailangan mong i-comply ito, kailangan within 5 days, within 10 days, ma-comply mo to. So medyo as a business side, napaka-stressful niya kapag may deadline. Tama ba yun? Kaya as much as possible, kailangan may annual check tayo. Health check. Kung ano ba yung status ng account natin, lahat ba na meron ba tayo, nakokolekta ba natin to, lahat ba, okay ba yung process natin when it comes sa operation. Kailangan lagi tayo meron ganong check and balance, no? Para at least to avoid this kind of pressure, stress na pwede natin makuha while doing our business. Next, yan. So, real tax planning. Ito yung isa din sa mga perks, no, kapag meron kang accountant.
Kasi syempre kapag may accountant ka na project mo na kung magkano yung babayaran mo for next month, for this year. Kasi dito at least pare-ready na rin natin yung funds. That's the number one reason. Pangalawa, mache-check pa natin mayu-utilize pa natin yung expenses na dapat meron tayo ma-claim. Yan. So, before tax planning, may revenue tayo na 10 million, may expenses claim tayo na 6 million. So, yan yung the usual process talaga na-encounter natin no, kapag sa business. So, meron tayong taxable income na 4 million. So, pag sa corporate, 25%, yan, yung 25% na 4 million is 1 million. Imagine, yung 1 million na yan, babayaran mo kay BAR. 'Di ba? Napakasakit. Ang dami pwede mong gawin sa 25 million. I mean sa 1 million na babayad mo kay BAR. Marami ka pang pwedeng gawin for expansion, for buying properties, assets na pwede mong gawin as a business owners. After proper tax planning, ito na. So, dahil nga meron kang may chinek ka, may binerify ka mga transactions na pwede pala siya maklaim, ito yung possible mo pwede makuha, no? Additional legitimate expenses from 4 million na taxable income, ang magiging taxable income mo na lang is 3 million. So, nakasave ka ng 250,000. So, grabe, no? Kung may imagine mo yung 250,000, yan na yung pinakasweldo ng isang regular na manggagawa. Yung mga minimum wage earner. Imagine yung 250, tax savings mo na siya. Kung ahead ka lang nagpaplano when it comes to your taxes. Ayan. So next, yan, entrepreneurs tax checklist. Yan, ito mahalaga din to na para at least aware ka na, ay ano ba talaga Sir Ralph yung kailangan kong i-ready? Ano ba yung mga kailangan kong i-comply every month? Kasi kapag wala kang checklist, wala kang mare-record, wala kang mapro-provide, hindi mo alam kung ano yung mga next thing to do mo, yung mga kailangan mong i-comply, no? Number one, issue proper invoices. Yan. So, syempre, as much as possible, mag-issue tayo. Wag natin i-hold, no? Wag natin i-hold yung mga sales na meron tayo, no? Record expenses. Yan, ito mahalaga to yung expenses kasi nga pambawas natin siya kay BAR. Hindi pwedeng may yun nga, na may expenses ka pero wala kang sales. Kailangan meron lagi yan, no? Reconcile bank accounts. Mahalaga din na nagtatali, no? Kung ano yung nasa bank, ano yung nasa books, na record natin. Para imagine kapag meron tayong may kailangan i-reconcile na item, hindi tayo maliligaw o hindi tayo magkakaroon ng misinformation to our financial reports. File taxes on time. Eto, syempre, kung kayo nagpa-file, which is good kung kayo nagpa-file, at least alam nyo kung ano yung mga kailangan i-file every tax deadline, no? So, yan, ang goal din natin, kaya kailangan mag-file tayo ng tax kasi mahal na magkamali. Mahal na magkaroon ng penalties kay BAR kasi additional stress yan, pupunta mo pa sa BAR, tapos magko-compute ka pa kung magkano man yung lumabas doon, yun yung babayaran natin. No? Review yung VAT. Yan. Ito, syempre, crucial kapag ang sales natin 3 million and above, kailangan i-check mo lagi kung magkano yung VAT na-incur mo for this quarter kasi quarterly naman po ang VAT. So, syempre, pag na-review mo kung ano yung kailangan kung magkano yung kailangan mong bayaran, mas nag-iisip pa tayo ng ways kung paano pa mapapababa natin yung tax natin. Siyempre, kung 100,000 yung kailangan mong bayaran kay BAR, siyempre, as a business owners, may other way pa ba para mapababa yung tax? Yan lagi yung mga tanong sa amin. That's why, ang ginagawa po talaga natin is tinatanong natin si client kung meron pa ba siyang other expenses. Kumbaga meron kaming confirmation stage na, sir, okay ba to? Pwede ba natin gawing expense to sa ganito yung transaction, ito yung na-provide. So, dun pa lang, at least, pag nare-review na natin yung VAT, alam na natin kung magkano yung babayaran natin at magkano yung nasa-save natin as a business owner. Yeah, monitor withholding taxes. Yeah, syempre, part din to ng compliance mo kapag may mga in-avail ka na services. Yan. Maintain books of accounts. Ayan, every month, kaya syempre may mga accountant tayo na every month yung single nila kasi nga may kailangan tayong i-maintain na books of accounts. Nandiyan yung sales,
expenses, yung general journal, yung ledger natin, kailangan ma-comply natin yan. Part kasi yan ng requirements natin ni BAR. Yan. Next tayo. Yan, key takeaways. Ito na. Remember, tax planning is legal. Kaya nga 'di ba may tax ano tax consultant tayong tinatawag, no? Kasi kaya sila nandiyan, yun yung expertise nila eh. Alam nila yung law, alam nila yung ways para mapababa yung tax natin. Alam din, syempre makakatulong din yan when it comes to your decision making as a business owner. Napakahirap mag-business here in the Philippines if you don't have a consultant. If you don't have someone na knowledgeable when it comes to tax. Kasi nga, yun nga, pag nagkaroon tayo ng ways na inalam lang natin, di tayo nagtanong, mas lalo pang na napapamahal yung gastos natin eh. Kapag ginawa natin siya on our own. Yan. Good bookkeeping creates tax savings. Tama ba? Agree ba kayo dito na pag okay yung records mo, you are confident enough na to provide it to the BAR na compliant kami, hindi kami parang ano dito, we are doing the business alone na wala kaming accountant. Yan. So pag yan, pag nakip natin yung bookkeeping, mas nalilesen yung ano natin, yung mga penalties natin. Documentation is everything. That's what I'm telling you na as a business owners. Wag niyong babawan yung documentation. Dapat niya every documents na dumarating lumalabas, recorded dapat 'yan. Kasi doon mo makikita na kung seryoso ka bilang business owners is meron kang record lahat ng naging transaction nyo for the whole year, for the whole month. Diyan mo talaga makikita na efficient ka, okay yung pinaka-structure ng business mo, kung meron kang staff na kailangan i-hire for this one, do it. Kasi ito yung mas nagiging madali yung magiging decision mo kapag okay yung records. Okay? Claim all deductions, allowable deductions. Hindi hindi yung tipong mga resibo na hindi siya registered. Kailangan registered. Kailangan valid siya. Valid siya when it comes to our business. Okay? Maximize available tax incentives. Yan. So, meron din si government, may mga incentives na binibigay din sa atin yan. No? So, at least, maging aware tayo kung ano may mga incentives na yon at kung applicable ba sa atin siya. Yan. Compliance today prevents penalties tomorrow. Ito, maganda to na maging motto natin. No? Mag-comply lang tayo. Wag tayo maging wag natin wag tayo mahirapan mag-comply o i-complex yung mga process natin. Kung ang magiging benefit naman nito is yung company natin magkakaroon ng savings when it comes to our taxes. As you can see, 'di ba, nakikita niyo yung records ni BAR. Every month, nagre-report siya kung magkano na yung collectibles, magkano na yung nakokolekta ng government. Imagine yung trillion na yun, nakuha yun sa mga business owners na kagaya natin. Na, yun yan, nagko-comply, meron kasi silang target every year kung magkano yung kailangan nilang i-hit na goal when it comes sa collection. Nai-hit naman ni BAR, which is good. Kasi syempre, ang laki ng nakokolekta nila, pero yung progress natin sa government, hindi ganun okay, di ba? As you can see, parang yung iba, hindi naman napupunta sa right project. Pero still, as a business owner, ano natin yun yung mandatory sa atin. We need to comply in all means sa government for us to sustain the operation. Yun yung good thing kapag tayo compliant, hindi ka mag-hesitate na mag-expand. Yan yung isa sa pinaka ina-advise din namin sa mga client namin na if you want to expand your business, first, you need to comply all the regulatories na pinapa-comply sa atin ni government. Okay? Ayan. Next. Ayan. So, ang quote ko lang for this evening is not how much you earn that matters. Kasi meron ako sa social media nakikita na nag-earn daw siya ng 3 million, pero kung tatanungin mo, nagbabayad ba ito ng tax? Di ba? Hindi. No. Sabi dito, it's not how much you earn that matters. It's how much you keep after taxes and how well you manage your finances. Kasi marami sa atin na nakikita tayo sa social media na they are flexing their 6-digit income, 7-digit na meron silang ganito.
Pero ang tanong ba, nako-comply ba natin yung tax? 'Di ba tayo nag-e-evade? Hindi ba tayo dumarating sa point na di tayo nagde-declare kay BIR? As much as possible, as a good business owners, ito yung kailangan nyo i-consider. Ano yung natitira sa akin after tax? Kasi yun yung ano eh, yun yung legal way natin, no? Para at least hindi tayo magka-problem when it comes to our business. Mahalaga na nagbabayad tayo ng tax legally, at the same time we save so much money from yun nga, having a tax planner na meron tayong kine-check at the end of the year kung magkano ibabayaran natin. So that we can note our expectation at the end of the day kung kumikita ba tayo o hindi. For us to know if sustainable ba talaga yung business o hindi. Para yun nga, if hindi ka naman para sa business na yan, hanap ulit ng pinaka-business na applicable sa atin. Ayan, so yun lang. So thank you for your time, and now siguro we can have our Q&A questions na po. And guys, let us know if you have any questions. You can just ask sa ating comment section or your Zoom chat. So drop your drop your questions if may gusto kayong i-clarify about, taxes, tax planning. Ayan, may mga clarifications ba kayo regarding, mga taxes nyo, like any personal na issues you wanna clarify, guys, let us know. Para naman we can have Ralph answer this, and also diba, sa here Ayan. on May our nakakita lang din ako sa comment section, ayan. and yet we get almost nothing back from it, sadly. So that's the reality na meron tayo sa government. But syempre, as a business owners, hindi dapat natin tignan yan na na parang to get us demotivated. Para syempre, ang point is, meron tayong mga employees na nagde-depend sa atin, families na nandyan para sa atin. So, as much as possible, focus din tayo sa ways na we can do. Kasi yung mga ganyang bagay, yes, pwede naman sana tayo mag-advise or mag-suggest, but that's uncontrollable things na hindi natin ma-handle on our own. So, it's part of, yun nga, the system na if dumating man sa point na if God allows it na meron tayong leaders na it can make a difference when it comes to our in our country. I hope so na magkaroon tayo ng ganun. Para hindi lang siya yung tipong recurring siya na paulit-ulit na I thought okay na magbayad ng tax pero eventually wala napupunta na sa corrupt officials na hindi naman dapat. Ayan. So, meron din ako nakita dito no sa comment section para din sa cash flow para sa decision making. Yes, that's correct. Na kailangan para syempre for you to decide kung ano man yung kung mag-expand ka ba, kung magle-less ka ba ng expenses, kailangan laging i-check mo kung may savings ka ba, meron ka bang cash flow, pwedeng gamitin for the business operation. Kasi pwede tayong nag-ooperate ng ng business pero lost na pala tayo, no? Yun yung medyo mahirap na if we cannot assess our yun nga yung bank kung magkano yung natitira sa atin at the end of the month, we cannot expand or think yung pinaka better ways natin para mag-sustain o mag-maintain yung operation na meron po tayo. Ayan. Ayan. Thank you so much, Ralph. Ayan. Sabi ni Geraldine, you mentioned earlier po that some professional fees are qualified for VAT claim even though they are not VAT registered. Tama po ba? Can you give examples po? Ayan. So, may mga part na, let's say, mga professional fees na ina-avail natin, no? So, ang sa VAT register, pag mag-claim tayo ng VAT, make sure na yung professional fees, yung invoice na yon is VAT registered.
Nakaka-claim lang natin siya as part of expenses if, yun nga, if we are doing, yun nga, sa itemized deduction na tax method natin as a business, which is pag sa corporate, we can deduct it, but not doon sa sa part ng input VAT. Okay? So, if overseas nakita pero freelancing ang work, need po ba BR since nationality is Filipino? I think yes. Actually, for the, yun nga, if self-employed tayo at hindi naman tayo employed here in the Philippines and ang pinaka-income natin is galing sa overseas, ang pinaka-suggestion namin dyan is for you mag-volunteer to apply, syempre as a VA, freelancers, ma-register yung ano mo, yung pinaka business mo sa BIR. When it comes sa, yun nga, sa mga ide-declare mo na income, it depends on you. Pero at as much as possible, kung kaya mo naman i-declare fully, why not? Okay? Pero syempre, it depends pa rin no, kung may makausap ka na tax accountant. It will help you na to streamline kung ano lang yung ifa-file, ano lang yung i-declare po natin. May mas suggested po ba kayong platform o pwede po ba wait lang. May suggested bookkeeping platform po ba kayo na made for the PH compliances? Yes, meron naman din kami, no? We can help you naman din or you can message me na lang right after this para at least ma-check din natin kung anong industry. Kasi magva-vary talaga sa industry na meron po tayo. Yes, Sir Ralph, good evening. How can I charge expenses to my company, businesses? Po for all the software subscription I use po. I can use my company credit card. So dito, how can I charge expenses? Yes, pwede naman yung credit card. However, um, make sure lang na nakapangalan kay nakapangalan lang din kay company yung expense. Pero syempre, as much as possible, dapat dadaan sa bank account ni ni company. Kailangan doon kasi dapat ma-record lahat. Hindi sa personal account po natin, no. Ayan. Paano naman if inconsistent yung pagkakaroon ng clients? Like for example, for this month, meron 3, tapos next month wala or isa. So, yeah, given na may ganun talaga na may nanggo-ghost, hindi talaga consistent yung client natin. But still, even though meron or wala, we need to comply pa rin yung ating bookkeeping, yung tax filing. Yung sa bookkeeping naman, kung wala kang mare-record, so as is natin, na walang record, no transaction for that month. So, pag if ever dumating man ulit, so yun, we can file and we can naman din, we can file naman din sa BIR to be compliant din. No? Ayan. Okay, I got it. Mas malinaw na po. VAT input claim can only be claimed from VAT registered entities. Yes, no? The expenses professional fees earlier is for the income tax naman po pala. So, at least na sagot natin yung yung question natin for this. Kasi syempre, may ways naman na para at least ma-deduct pa rin siya. Not just for VAT. Kasi syempre, mga professional owners natin o mga freelancers natin as a profession, may non-VAT sila technically nung una kasi syempre di pa naman sila required to avail the VAT, no? But since, yun nga, for the deduction, if ikaw, 8% ka tapos mag-avail ka na expenses ng professional fee, so hindi na siya, kailangan yung expenses if you're availing the 8%. And together dun sa OSD, yung optional standard deduction. Yan, next kay Joshua Tungbaban. Doing po freelancing ng 1 year, hindi pa po nakapag-file ng tax since income or client is not consistent po. Pero planning to file for this year. Will there be penalties po ba and what steps po ang gagawin and salamat? So ganito, syempre kung hindi ka pa naman registered kay BIR at wala ka namang in-apply na DTI previously, pwede ka naman mag-register this month, this year, ng ng business mo as a freelancer. Kung ang tatanungin mo kung magkakaroon ng penalties, wala pa naman. Yun yung good thing kapag hindi ka pa talaga nakapag-register, parang you're just checking out kung magiging okay ba yung yung industry, yung pinasok natin na business, kung magiging magma-materialize ba na. So wala pa naman.
Pero yun nga, as much as possible, yung, yung magpa-process ng account natin, dapat knowledgeable din para hindi magkaroon ng confusion pag nag-register na tayo ng kay BR. Ayan. Next. Yan, bakit kailangan natin mag-register? Yun nga, ang good thing kapag nag-register tayo kay BR is because number one, yun nga, nakapag-file tayo ng taxes para as if you are a legit na business owner. Kasi syempre lahat naman ng client na binibigyan natin ng service, nanghihingi din niya ng invoice. So dun pa lang, initial step if you have yun nga DTI, BAR, mayor's permit, yun na yun, eh. Kumbaga, legally wise, okay na, nagiging compliant na yung business mo. Ayan. What if freelancers po, but the employer is overseas and not registered dito sa Philippines? I would assume need to pay tax sa BAR po, tama po. Context, I just ended my corporate life last December 31 since I started work. So this 2026, I started as, ay lang, nawala. So this 2026, I started as jobless to freelancing working. So, sabi niya, meron pa dito, sanay kasi ako na yung company HR yung nag-aasikaso. So this all they are self-sustaining is new to me. Sorry po if this question is not scope of the training. Actually, part naman siya no na yun nga sa BAR. Pero yun nga, since nag-freelance ka na, pinaka best option for this is syempre ako naman is I'm here naman na for you to be aware din na kailangan maging compliant na tayo. So the next thing na kailangan natin gawin is mag-register tayo sa BAR as freelancers, as VA, pwede po 'yan. Makapag-apply and then next naman po noon sa taxes, 'yan, meron naman din pwede naman tayong mag-file ng tax o mag-declare ng sales while doing the business or while doing yun yan, freelancing. Kasi ano naman yan, voluntary naman yan natin kailangan i-declare kay BAR po, no? Yan. Next po, pag individual taxpayer, di ba need po ng OR para sa recording? Need po ba i-name sa amin para sa recording or may benchmark po na amount like 50K pataas? Yan. So, sa context na to, Miss Gracie, as much as possible, any amount, pwede naman yon. Kumbaga, any transaction, as much as possible, if you want to be compliant and you want to record all your invoice receipts, wala naman threshold. Ang threshold lang, syempre, kapag non-VAT ka, as much as possible, ang invoice is 500 and above. Pero pag sa mga services, yun nga, usually mga 500 or 1,000 and up yung mga transaction natin diyan. So that time, pwede na natin siyang mag-request tayo ng invoice for that availment ng services, ng product, o nag-avail tayo ng product. In any transaction, we must have the documents to provide doon sa company together sa BAR compliance po natin. Ayan. So, any questions po, clarification? Yan. So, we do have baga ito, kaya natin ginagawa to sa kasalig yung meron tayong kasalig webinar for us to be aware dun sa mga possible na yun nga business conflict natin, no? For sure we will encounter this kind of problem, no, na hindi wala kayong makausap for this. So we recommend you na yun nga to join to our group, and syempre meron din naman diyang may ways naman din kami for you to help para maka-help din kami sa inyo to your business para yun nga ma-automate kung kailangan i-automate yung business, and ma-check din natin kung compliant na ba yung business po natin. Yan po, kailan po pwedeng i-claim yung groceries as expense? Pwede po bang ma-qualified as office supplies? Yes. Yan, pwede yan. Pwede yan. Pero syempre may percentage lang yan. Usually 1%, pero kailangan ma-justify lang natin na talagang sa office supplies talaga siya, no? Ayan. Sir, can you post the link po of the Saling FB Spray? Yan. So, nabigay naman na ni Miss Gairo. Yan. So, yes, kumbaga, yun, check lang din natin yung mga ma-utilize natin lahat ng expenses na pwede natin ma-claim. Kasi syempre, yung mga personal expenses
We can justify it on our own pero hindi pala siya qualified kay BIR. So napakasakit lang natin pong nakasave ka nga kuno pero na-disallowed naman siya ng BIR. So better to ask for to ask to your accountant, to your consultant regarding do sa mga kailangan i-declare kay BIR. Ayan, how to utilize the minimis benefits for sole proprietor. Yan, so syempre mag-applicable lang po yan sa pag meron kang employee. Yan. So, syempre, ayun lang. Kumbaga, meron lang dapat specific sa contract na ano yung allowance, ano yung mga de minimis na benefits na meron po sila. Yan. So, dapat ano lang yan. Naka, ano siya, written document po lahat. Yung i-avail po yun nga, ni business owner or ni client para at least hindi, pag nag-thorough checking si BAR, kung meron mang provision na merong de minimis, at least may maproprovide po tayong documents. Yan. If based sa business activity po natin, if related. Yes, as much as possible, dapat related, necessary siya sa business. Yung pag-avail natin ng services o ng product po natin. Gaano po kabilis mag-apply or mag-file sa BIR after po ng viral post ni Coach? Ayan, so grabe. Paano naman, kumbaga, sa part naman ng pag-apply sa BIR, madali na lang siya. Unlike before na matagal, puro manual, ang nakikita kong good thing naman sa natin, sa BIR commissioner natin, lagi siyang updated do sa mga hinaing ng mga taxpayers, lagi siyang nagkumo-connect doon sa ground. Nakikita ko na meron pang availment ng yun nga pag may mga pag may mga penalties ka, may part na pwede ka mag-avail ng availment ng one-time payment, parang tax amnesty, kumbaga sa mga estate, no? So, meron din tayong ganun sa BAR na pwedeng i-avail if meron ka na existing business from last year, yan, so, na di mo na bayaran. So, yan, pwede nating i-avail yung mga ganong, tax savings, kumbaga, na ino-offer sa atin ni government. Yan. So, if EE and sole prop, di po ba applicable? Yan. Applicable naman siya po. Yung mga ganong yung sa employee po, no? Yes, applicable. Depende lang po talaga doon sa sa provision, no? And then, yun, check nyo lang din po yung siguro you can message me if meron pang other question for the de minimis po, no? Yan, ease of doing business. Yan. So, grabe. Yun yung good thing na nakikita ko na at least may improvement. At least nakikita nila yung mga hinaing na ng mga taxpayer, especially yun nga kay Miss GC Tan. Kung nakita niya nag-trending, tapos na-meet niya si commissioner. So, grabe lang yung at least nakikinig sila sa mga kung paano mapapabilis yung process, paano magkakaroon ng ways para hindi na dumating sa point na paulit-ulit na yung problema eh. Di ba? Kaya tayo may system, meron tayong kaya sila nag-update from time to time para sa atin. Yes, hindi po pala magiging applicable, yes. Kasi wala namang employee. Wala po tayong ma-apply po for the de minimis po, no? Yan. All transactions po ba from end to end, digital na po ba sa BR or some part po? Yan. So, usually may part na di pa naman lahat. Ang as per my experience, yun yan, sa registration, sa pagkukuha ng receipts, yan. Yun, medyo streamline nila through Orus. Pero not totally lahat na digital po yung nagagawa natin kay BR. Yan, so thank you. Thank you sa mga tanong, sa mga hinaing. No? So you can message me or you can message yung ating group for any inquiries, any concerns related to our tax po. So yun lang. Yun lang Yeah. for this time. Thank you so much, Sir Ralph. Thank you, guys. Let's give some love to Sir Ralph Ongonion. Ayan, maraming salamat at ang dami niyo pong natulungan today at ang dami niyong na-share about tax filing. So, ayan, yung mga, thank you for giving us that clarity. And, ayan, thank you, sir. So, ayan, guys, make sure to reach out to him. You can reach out to him directly on Facebook or you can reach out to him inside our Facebook page or, sorry, Facebook group. Ayan. So,
our Facebook group is the Kasalig PH, right? And this will not be possible without Salig Pay. So, and thank you so much, Salig Pay. And if you guys are wanting to become a merchant under Salig Pay, just go to our website, saligpay.com. See? And once you're here, you can actually book a demo to learn more, or you can sign up directly. Just click free sign up here and go to Kasalig Merchant. And you can just click become a merchant. Tapos you will go through your onboarding process after creating your account, right? And then after that, we have a KYC process about like 5 to 7 business days for fully activation of your merchant account. Okay, so pwede nyo siyang gamitin for GHL or Go High Level, and you can also use this for other platforms as well. So we have available API docs for that. And also, if you want to be an affiliate for Salig, let me just show you. So here, you can go to salig.ai. And salig.ai, and also this is for the Salig Pay. I shared the links inside our Zoom chat. Okay, so for our affiliate program, we have Salig CRM, which is a Go High Level white labeled CRM. So you can also become an affiliate here, and just make sure to sign up, and then you will be generating an affiliate code right here where you can send this to your affiliates once they sign up directly to Salig CRM. And we also have Salig Pay affiliates. So for Salig Pay affiliates, we give 5 pesos per transaction for your affiliate. So for example, meron kang affiliate, and for every successful transaction they have, you get 5 pesos, right? So you get 5 pesos from that transaction. So yeah, make sure to explore here. I dropped the link inside our Zoom chat. You can also message us on our Facebook page. So let me just move that. So we have our Facebook group here, Pinoy Business Owners Kasalig PH, sharing that link again inside our Zoom chat. And also, if you have more questions, you can directly message us here at Salig Pay, the Facebook page, diba? So Facebook group, Facebook page. We also have Salig support email, diba? support@saligpay.com. So just reach out to us if you have more questions, if you want to learn more about Salig Pay, or you can also book a demo call. Ayan. So we have other webinars lined up. So make sure to join our group so that, free webinars, by the way. So ayan, thank you so much everyone for joining us tonight. Ayan, magpipicture lang ako real quick, no? If anyone wants to open their cam, please do so. Ayan, picture tayo guys. Ayan. All right. And screenshot natin. Ayan. Perfect. So thank you everyone for joining us tonight on this Friday night. All right. So ayan, we will see you next time. Thank you also again, Sir Ralph. Thank you so much. Thank you guys. Have a good weekend. Thank you, everyone. Bye. Recording stopped.